Magandang araw o gabi mga kapatid at ating mga manonood. Sana po ay dagtan kayo ng pag-aaral na ito na nasa mabuting kalagayan at naway patnubayan kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang topic po natin sa oras na ito ng ating pag-aaralan ay tungkol po sa Revelation 3:5. Kung nabubura ba ang pangalan ng mananampalataya sa aklat ng buhay? Nabubura nga po ba o hindi? Yun po ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Marami po kasing gumagamit ng talatang ito upang pamalian o i-discourage ang mga Kristiyano na nananampalataya sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. So, atin pong tunghayan ang talatang ito para po natin malaman kung ano ang sinasaad sa talata na yon. Ito po ang sinasabi. Ang magtagumpay ay darabtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Kung mapapansin po natin mga kapatid, sinasabi po sa talatang ito at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan. Mababasa po ba mga kapatid sa talatang ito na papawiin o buburahin ang kanyang pangalan? Maliwanag po ito mga kapatid. Ang sinasabi lamang po rito ay hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Yan po ang maliwanag. Ngayon po, ito po ba mga kapatid ay pangako o babala? Kung babalikan po natin ang talata, ito po ay hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So ito po ay isang pangako at hindi po babala. Kung tutunghayan po natin ano ang mga pangako sa iglesia sa mga magtatagumpay. Sa iglesia po ng Efeso, may pangako po sa kanila na papakainin ng punong kahoy ng buhay. Ito po'y mababasa sa Revelation 2 verse 7. Yan po ang pangako. Doon naman po sa Smyrna, ito naman po ang pangako. Hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Mababasa naman po natin yan sa Revelation 2 verse 11. At sa Pergamos, ito po ang sinasabi. Bibigyan ng manang natatago. Yung pong mana na pinahintulad po ito yun sa manang ibinigay naman sa mga Israel noong panahon nung nag-Exodus. So, bibigyan sila ng manang natatago at meron pa po din silang bibigyan sila ng batong puti at ilalagay doon sa batong puti na yun yung bagong pangalan nila. Mababasa naman po iyan sa Revelation 2 verse 17. At sa Tiatira, ito po ang sinasabi, bibigyan ng kapangyarihan sa mga bansa. At iyan po naman ay mababasa sa Revelation 2 verse 26. So yan po ay mga pangako.
At ito nga pong sa Sardis ng ating iglesia na ating pag-aaralan ay pinangakuan din naman silang hindi papawiin ng pangalan sa aklat ng buhay. So, isa po yan sa pangako at hindi po babala. Ituloy pa po natin mga kapatid ang mga pangako. Sa Philadelphia, ito po ang sinasabi, gagawin ng haligi sa templo ng Diyos. Hindi po literal na gagawin kayong poste. Ito po ay mayroon pong metaphorical na explanation. Ito'y gagawin kang haligi o ikaw magiging kung ang ama po ay haligi ng tahanan, gayon po ang nangyayari. So gagawing haligi sa templo ng Diyos. Mababasa po yan sa Revelation 3 verse 22. At gayon din sa Laodicea, ang huling iglesia na sinulatan noong panahon ni Juan, na ang magtatagumpay ay pagkakaloobang umupong kasama ni Kristo. Mababasa naman po yan sa Revelation 3 verse 21. So, maliwanag mga kapatid na yung binanggit sa Revelation 3:5 na hindi papawiin ang pangalan sa aklat ng buhay ay hindi po babala kundi po pangako. Kaya po ako'y nagtataka kung bakit ito'y ginagamit ng ilang mga nagtuturo kung saan sinasabi nila na mabubura daw ang pangalan ng mananampalataya, may pag-asa daw mabura ang pangalan ng mananampalataya sa aklat ng buhay. Kung pag-aaralan nga po, ito po ay sinasabi ito sa Sardis ay pangako na hindi papawiin ng pangalan sa aklat ng buhay. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong madi-discourage sa mga sinasabi ng mga magtuturong gayon dahil ito po ay pangako at hindi babala. Sana po naintindihan nyo, ito ay hindi babala na buburahin ang pangalan ninyo, kundi ito po ay pangako, assurance na hindi po mabubura o hindi buburahin ng inyong pangalan sa aklat ng buhay sa mga magtatagumpay. Ang tanong mga kapatid, ano ba ang dapat nating pagtatagumpayan? Kung ating pong tutunghayan mga kapatid sa Revelation 3 verse 21, ito po ang sinasabi, ating pong basahin, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Mapapansin po natin mga kapatid, kino-compare po dito sa talatang ito na gaya ko naman na nagtagumpay. Sino po yung ko? Ang Panginoong Hesus nga po, gaya ng Panginoong Hesus na nagtagumpay. Kaya po mga kapatid, atin pong tanungin, ano po ba ang napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus? Kasi kinumpara nga po niya ang kanyang sarili doon sa mga nagtagumpay. So, ang tanong mga kapatid ay kung ano ang napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay matutunghayan natin sa John 16 verse 33. Atin pong basahin para nating malaman. Ito po ang sinasabi sa John 16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Meron po kayong peace, Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ito naman po, may kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob.
aking dinaig ang sanglibutan. So, in English po, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So, ito po ang dinaig ng ating Panginoong Hesus. Dinaig niya ang sanglibutan. So, ang ating pong tanong, susunod, ay kung paano naman natin dadaigin ang sanglibutan. Dahil nga po, ang Panginoon, Jesus, ay dinaig niya ang sanglibutan. So, paano naman po natin dadaigin ang sanlibutan? Ito po mga kapatid ay may paliwanag. At ito po ay matatagpuan sa 1 John verse 4 to 5. At ito po ang sinasabi. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, ito po, tandaan nyo, ang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Anong po yung pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan? Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Ituloy pa po natin sa talatang 5. Ito po ang sino. At sino ang dumaig sa sanglibutan? Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. So, ito, kung paano po pala natin ma-overcome ang sanglibutan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay yung nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. At ang sino man, mga kapatid, balikan natin yung 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. So sa ating pong pananampalataya ay nadadaig natin ang sanglibutan. At ngayon, ito nga pong dumadaig ay ang pinanganak naman ng Diyos. Kaya kung atin pong tunghayan at atin pong itanong uli mga kapatid, kailan at paano tayo maging anak ng Diyos? Ito po ay maliwanag na binanggit ni John sa chapter 1 verse 12. Atin pong basahin mula 12 hanggang 13. At ito po ang sinasabi. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino po? Sa mga tuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Maliwanag po, mga kapatid. Upang madaig mo ang sanglibutan, ay kailangan kang ipanganak ng Diyos. At para madaig mo rin ang sanglibutan, ay ang sa pamagitan ng pananampalataya at ang pananampalatayang iyon na si Jesus ay anak ng Diyos. At binabanggit naman dito sa John 1:12 na sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Tuloy po natin sa 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So, ito po ay kalooban ng Diyos. Hindi po ginusto ng kalooban ng tao o hindi ka pinanganak sa laman, kaya malika ka sa loob ng sinapupunan mo ng iyong ina, hindi po gayon. Ito po ay kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, kung atin pong babalikan mga kapatid, yung Revelation 3:5,
kung ano po ang sinasabi, nalaman po natin na upang magtagumpay ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At gayon din, sa pananampalataya mo, ay ipinanganak ka na o may karapatan ka nang maging anak ng Diyos. So, ibig nga po sabihin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At kung ating pong babalikan, ating pong pag-aralan muna itong Revelation 3:1-5 upang ating maintindihan kung ano nga po ang sinasabi ng buong talata para po natin maintindihan yung Revelation 3:5. Pag-aralan po natin sa umpisa. Ito po ang sinasabi. Umpisan po natin sa 1, Revelation 3:1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi na may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Ito nga po yung ating Panginoong Hesus. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. So, sinasabihan po yung church ng Sardis. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. May mga gawa po ang Sardis. Lahat po yun. Lahat po nandun sa church ng Sardis. Na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay. At ikaw ay patay. So, ito po ay maliwanag na sinasabing parang dead church. Patay na iglesia. Tuloy po natin sa 2, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. So, yung alam na mga gawa ng mga Sardis ng ating Panginoon, ito po ay ang sinasabi, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng Diyos, ng aking Diyos. So, wala po siyang ginagawang sakdal, whatever that means. Hindi po holy. So, ituloy po natin. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. At ito'y tuparin mo at magsisika. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. At hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Ito po ang sinasabi in general sa church. Kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Hindi po natin, ngunit meron kang ilang pangalan sa Sardis na hindi na nagdudumi ng kanilang mga damit. At sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Kung mapapansin po natin mga kapatid at mga tagapakinig, tagapanood, sinasabi po sa talata, ngunit meron kang ilang pangalan sa Sardis na hindi magdudumi ng kanilang mga damit. So, sinasabihan po in general ang Sardis. Pero hindi po lahat ng sa Sardis ay lahat ibig sabihin, meron din pong ilan sa kanila na hindi nagdumi ng kanilang mga damit. So, in a sense po, ang majority ng nasa Sardis ay hindi po tunay. Parang sinasabi dito sa Sardis na yung mga ilan pangalan sa Sardis na hindi nagdumi ng kanilang mga damit. So, ilan lamang po sila. Pero kung babalikan po natin, ang sinasabi po, meron kang ilan, meron kang, kung tingnan niyo po, meron kang ilan, meron ka. In general pa rin po sinasabihan, meron kang ilan. Pero in a sense po, in general, sasabihin mo, alalahanin mo nga kung paano yung tinanggap at narinig at yung tuparin mo at magsisika.
So, in general, sinasabi po sa lahat. Kaya't kung hindi ka, sa lahat din naman po yan, magpupuyat ay pare-reho na kung gaya ng magdanakaw at hindi mo nalalaman kung anong panahon parereyad ako sa inyo. So, kung atin pong tutunghayan, ang sardis po mga kapatid, yan po ang sinabihan ng sardis, ang mga miyembro po niya, o ang mga sa kanila nandoon, iilan lang ang sa kanila'y tunay na mananampalataya or yun ngang hindi nagdubi ng damit. At ang majority po ay bulaan. Bakit po natin nasabi rito? Meron nga po bang bulaan? Maaari po bang magkaroon ng bulaan sa church? Sino-sino ang mga hindi nagdumi ng damit? Ito po mga kapatid, ito yung mga tunay na sasabihin ko. Sino-sino itong mga tunay? O yung mga hindi nagdumi ng damit? So, ating pong basahin itong Revelation 7 verse 14 upang malaman natin kung sino-sino ang mga hindi nagdumi ng damit. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ito po sa dugo ng kordero. So maliwanag po mga kapatid, ito pong mga tunay na mananampalataya o itong mga hindi nagdumi ng damit, ito yung mga hinugasan at pinaputi ng dugo ng kordero o ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan nga naman ng pananampalataya sa Kanya. So, sino naman po mga kapatid itong mga bulaan? Sino-sino sila? Ang tanong mga kapatid, yung po bang church ay mayroong mga bulaan? Dahil nga po may mga nagtuturo na pagka-miyembro ka na ng church nila, abay kasama ka na sa ligtas. Hindi po mga kapatid. Maliwanag po na sa mga churches ng panahon noon, may mga nakasama sila na hindi po tunay na mananampalataya. Bakit ko po nasabi ito mga kapatid? Basahin po natin itong 2 Peter chapter 2 verse 1. At ito po ang sinasabi mga kapatid. Natin pong tunghayan upang ating malaman. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Ito po yung sa bayan ng Israel na may mga bulaang propeta. Ano po yung bulaang propeta? Yung mga nagtuturo na sabi daw ng Diyos, pero hindi naman talaga sinabi ng Diyos. So ito yung mga bulaan. So hindi sila totoong mananampalataya kung tutuusin. Nagaya naman na sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Ano po yung bulaang guro? Siyempre po, yung mga itinuturo nila ay hindi po talaga galing sa Diyos. Yung mga pinaniniwalaan nila ay hindi po talaga ang ating Panginoong Hesus. Hindi po nila pinaniniwalaan o pinanampalatayaan ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Kaya po mga bulaang guro na nagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak sa mga hidwaang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. So ito po yung mga bulaang guro na
na kasama nila, mga papasok sa lihim. So, meron nga po ba? Ipatuloy po natin hanapan ng ebidensya kung maaari nga po bang makapasok itong mga bulaang guro na ito. Basahin po natin sa Revelation 2 verse 20. At ito po ang sinasabi. Atin po tunghayan at atin pong basahin. Datapwat mayroon akong laban sa iyo. Ito po ay sa church naman ng Thyatira, na iyong pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na nagpapanggap na propetisa. Ito po, nagpapanggap po itong propetisa. At siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod. Ito po, si Jezebel, hindi po ito lingkod. Humihikayat sa aking mga lingkod. So, hinihikayat po ni Jezebel ang lingkod ng ating Panginoon. Pero nandun po siya sa church na yon. Dahil nga po, pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa na siya'y nagtuturo. So, nagtuturo po siya doon sa church ng Thyatira. At humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. So, nagtuturo po itong si Jezebel. So, ibig nga po sabihin, gusto lamang po natin ipadating o paliwanag, ay nung panahon na nga po na yun, maaaring gayon din sa panahon na ito, sa church po nung Thyatira at gayon din sa Sardis, may mga kasama sila na hindi talaga tunay na mananampalataya. Kaya po kung ating babalikan, ito yung sila na mga bulaan. Pero kasama po sila sa church ng Sardis. So ito pong Sardis, mga kapatid, ay may mga tunay na mananampalataya at gayon din may bulaan. Kaya po naman sinabi sa kanila, kahit nga po tunay at bulaan, ay kasama silang nasabihan na magpuyat. Atin pong balikan ang ating pong talata upang ating malaman. So magpuyat ka. Kasama na nga po dyan yung ang mga tunay at gayon din ang hindi tunay o ang mga bulaan. At pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. So, kung sa Thyatira po ay may laban ang ating Panginoon na pinabayaan nilang magturo si Jezebel, ay gayon din po dito sa Sardis. Hindi nga po nakitang parang laban din po sila doon sa mga ilang tunay na nandoon sa church ng Sardis. Kung bakit parang pinahihintulutan nila rin na merong sa kanila ay mga nagtuturo ng mga hindi ayon sa pananampalataya. Kaya nga po nasabi na yung mga gawang sakdal, yung wala akong nasumpuang yung mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos, pati nga po yung mga tunay na mananampalataya ay hindi na nga po nakita na yung walang gawang sakdal sa harapan ng Diyos. Kaya ang patuloy, sinasabi, alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. Sinasabihan po yung both in a sense na yung tinanggap at narinig, yung mga nandun sa church na hindi tunay, narinig nila, nandun sila, tinanggap nila, nandun sila. Pero hindi po talaga sila tunay na mananampalataya. At magsisi ka. You change your mind. Manampalataya ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ito nga po ang consequence ng kanilang mga ginawa. Kung kaya't hindi ka magpupuyat ay mabubura ang iyong pangalan
hindi po mabubura. Ito po ang consequence, mga kapatid. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. At hindi mo malalaman kung anong panahon ako paririyan sa inyo. So sa lahat po na yan na sinasabihan, ito pong tunay, kasama na ang bulaan, sinasabihan sila magpuyat. Ngayon, kung hindi ka magpupuyat, yung church nga po, buong church, ay paririyan ako gaya ng magnanakaw. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng paririyan ako ng gaya ng magnanakaw? Balikan po natin ang kondisyon, Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. So, ito po ba ay sinasabi, mga kapatid, kung hindi sila magpupuyat, yung mga taga-Sardis, kung hindi sila magpupuyat, ay babalik na ang ating Panginoong Hesus. Dahil nga po, may mga nagtuturo din naman, yung pagbalik ng ating Panginoong Hesus ay gaya ng magnanakaw. So, kung gayon po, dapat pong ipagpasalamat ng mga kapatid ang hindi pagpupuyat ng mga taga-Sardis dahil darating na ang Panginoon. Kung hindi sila pupuyat, ay paririyan ako. So, dapat po pala silang hindi magpuyat para dumating na ang ating Panginoong Hesus dahil yun ang ating iniintay. Isa po ito sa mga pagkakamali ng mga nagtuturo about this end times prophecy or yung mga tawag nga po itong sulat sa mga iglesia. Ito po, yung phrase po na ito, kaya kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. Ang dahilan po ng magnanakaw, ano po ba ang ginagawa ng magnanakaw? Sabi nga ng ating Panginoong Hesus, ano sila? Ang magnanakaw po ay sumisira. Nanakaw, ang purpose lamang po nila ay distraction or manira o yun nga po at magnakaw. So, ano po ang ibig ipahiwatig dito? In both cases, nga po, kung hindi magpupuyat itong Sardis, hindi po sila magpupuyat, tunay man at bulaan, kundi sila, itong mga bulaan ay kung hindi nila pananampalataya, kung hindi nila paniniwalaan ng ating Panginoong Hesus, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. So, magkakaroon po ng distraction sa church ng Sardis o masisira sila. Maaari nga po na in terms po ng ibang, in other terms po, maaari silang in a way, gumamit ang Panginoon ng ibang outside forces to destroy their physical body, to destroy them. So, mga mamatay nga po sila. Yan po ang consequence. Hindi po mabubura ang pangalan. Ano po naman ang mangyayari sa mga tunay? Ituloy po natin, mga kapatid, ang ating pagbasa sa talatang 4. Ito po. Ngunit mayroon kang ilang pangalan, tandaan po natin, ilang pangalan sa Sardis na hindi nagdumi ng kanilang mga damit, at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Sino nga po ito? Atin po napag-aralan. Sila po yung pinaputi ng dugo ng kordero. Dahil nga po, ang mga Kristiyano, kung nagkasala man, sinasabi po sa unang Juan, chapter 2, verse 1, ay meron pa rin tagapamagitan at yun nga po ay ang matuwid ng ating Panginoong Hesus kung sila'y nagkasalaman. So ito pong mga nilinis sa pamagitan ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang dugo, sila'y kasama kung magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. So, ito na nga po ang promise. Ang magtagumpay ay daramtang gayon, yung maputi,
ng mamaputing damit na hindi ko papawiin sa anumang paraan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Sino po ito? May pangako. Yun nga pong magtatagumpay sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At kung ating babalikan itong ating parang simple graph or parang ating organizational charts, itong mga tunay na mananampalataya, sila'y lalakad na kasama ang ating Panginoong Hesus. Sila yung hindi mabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. At itong mga bulaan, kung hindi sila magpupuyat, hindi maninimpalataya sa ating Panginoong Hesus, ay tuluyan silang magkakaroon ng physical death or destruction sa panahon na yon. At dapat itong mga nagtagumpay, na ito nga po yung mga sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sila itong lalakad kasama ng ating Panginoong Hesus at hindi papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So, ito pong mga talatang ito, mga kapatid, ay huwag po natin pagkakamalian na ito po ay babala. Ito pong sinabi dito na hindi ko papawiin sa anumang paraan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay pangako po, assurance ng ating Panginoon sa atin ng mga nagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung kayo'y magkasalaman, nandyan pa rin ang ating Panginoong Hesus na tagapamagitan. Siya po ang matuwid. At yun nga po, sa sabis, hindi po lahat ng nasa church ay tunay na mananampalataya. Meron din po mga bulaan dyan na guro. Sana po mga kapatid ay may natutunan kayo sa saglit sa pag-aaral na ito. At kung hindi pa po kayo sumasampalataya sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, ay at wala pong mawawala kundi bagkus madadagdagan pa po kayo. Magkakaroon po kayo ng assurance na hindi po buburahin o hindi papawiin sa anumang paraan ang inyong pangalan sa pagsampalataya nyo sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po at sana po ay mag-subscribe kayo at i-share po ninyo kung kapakit-pakinabang ang video na ito sa iba upang matututo naman po ang iba at hindi naman pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus. Salamat po and thank you.